Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kasangga ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan! Isang magandang umaga, mga kasangga. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos sa atin na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ang ating matatag na sandigan sa mundo ng puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ang walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo 7, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin mang malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo ng katatagan sa tiwala at katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng tukso o takot. Maaaring yumanig ang ating paligid, mga kasangga. Ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kasangga, ngayong umaga, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungang lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating mga buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kasangga, ay matatagpuan sa Apokalipsis o Pahayag 4, talatang 5. No? Pahayag, Kabanata 3, talatang 5. Ito po ang sinasabi. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapubuting damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga alagad. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito muli kami lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan, O Diyos, na humihingi ng kapatawaran sa aming nagawang mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan o kasangga na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman
pagalingin niyo po kami, Panginoon. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon, umaga, na aming inudulog ang kagalingan ng may mga karamdaman. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo, O Diyos. Patawarin niyo po sana kami sa kaming mga kasalanan at pagkalooban ng kagalingang pangkaluluwa. Salamat, Panginoon, sa kagalingan ng aming kasanggang si Maricon at naway patuloy na kagalingan ang ipagkaloob mo sa kanya, O Diyos. Pinupuri kita, Panginoon, dahil sa pagpapagaling mo sa aming mga kasangga, si Maricon at iba pa, Panginoon, na hindi namin nababanggit ang pangalan. Patuloy mo silang pagkalooban ng lakas. Patuloy mo silang pagalingin, Panginoon. Amin inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming bayan. Bigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming bansa, Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang aming lipain na magkaroon ng magsaganang kaunlaran. Aming inilalapit sa inyo ang aming mga kasangga na naghahanap buhay sa mga lansangan na sila iyong ingatan sa mga masasama. Aming inilalapit sa iyo ang mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway masumpungan nila ang trabaho. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Aming nilalapit sa inyo ang aming mga kasangga na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. Pagpalain mo po sila, O Diyos, at ingatan mo sa lahat ng oras at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Gayon din sa mga nagsiselebrate ng wedding anniversary. Pagbuklurin mo sila ng pag-ibig upang maranasan nila ang pag-ibig na mula sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Ang talatang ito mula sa mensahe ni Jesus sa iglesia ng Sardes ay puno ng pag-asa, babala at pangakong may bigat ng kawalang hanggan. Sa likod ng maikling salita ay naroon ang isang malalim na paanyaya. Manatili kang tapat, magpakatatag, at magmahal ng tunay sa Diyos hanggang wakas. Ang magtagumpay, ang panawagan sa pagtitiyaga. Hindi sinabi ni Jesus na ang sinumang nagsimula, kundi ang magtagumpay. Hindi sapat ang simula. Ang mahalaga ay ang pagtatapos. Sa buhay Kristiyano, mga kasangga, may mga panahon ng pagod, pag-alinlangan, at pakiramdam na wala nang nangyayari. Ngunit ipinaalala ng talatang ito na may gantimpala, no? May gantimpala ang nanatiling tapat kahit sa gitna ng mga pagsubok at laban sa tukso. Ang tagumpay dito ay hindi tagumpay ng sariling lakas. Ito ay bunga na ang grasya ng Diyos, kapangyarihan ng Espiritu Santo at determinasyong manatiling nakakapit sa Panginoon.
Daramtan ng puting damit. Ito'y simbolo ng kadalisayan at pagtanggap. Ang puting damit ay tanda ng paglilinis ng dugo ni Kristo. Pagtanggap sa isang banal na pamumuhay, kaligayahang walang bahid sa kaharian ng Diyos. Sa mundong madalas nagdadala ng dungis, mga kasangga, kasalanan, kompromiso, tukso, at masamang impluensya, may pangako si Jesus. Kung ikaw ay mananatiling tapat, ako mismo ang magdadamit sa iyo ng aking kabanalan at kaluwalhatian. Ito ay paalala na ang kabanalan ay hindi lamang kondisyon, kundi gantimpala rin, mga kasangga. Gantimpala rin. Hindi tayo magpapakabanal para lamang makalusot sa langit, kundi dahil ito ang kasuotan ng mga mamumuhay sa presensya ng Diyos magpakailanman. Hindi ko kailanman buburahin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Yan ang pangako ng katiyakan, mga kasangga. Isa ito sa pinakamakapangyarihang pangako sa buong Biblia. Ang aklat ng buhay ay ang talaan ng mga tinubos, ng mga tunay na sa Diyos at ng mga mamumuhay kasama niya sa walang hanggan. Sinabi ni Jesus, kung ikaw ay magtatagumpay, hindi kita itatakwil, hindi kita kakalimutan, at hindi kita aalisin sa aking piling. Ito ay pangakong personal, mga kasangga. Ito'y pangakong matatag at pinagpala ng katiyakan. Sa mundong madalas nagtatakwil o nakakalimot sa Diyos, hindi ka malilimutan, mga kasangga. Kilalanin o kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Ang pinakamataas na parangal, mga kasangga. Isipin mo yun, ha? Isang araw, sa harap ng kaluwalhatiang hindi nasusukat at sa presensya ng Ama at ilang libu-limong mga anghel, banggitin ni Jesus ang iyong pangalan. Di ba? Kung banggitin ni Jesus ang iyong pangalan, hindi ka lamang tatanggapin, mga kasangga, ipagmamalaki ka pa niya. Ito ang tunay na sukatan ng tagumpay. Hindi ang papuri ng tao, mga kasangga. Hindi ang palakpak ng mundo, kundi ang pagkilala ng Diyos mismo sa iyo. So ito ang gantimpalang hindi kayang ibigay ng anumang propesyon, anumang diploma o posisyon o kayamanan ang pagpaparangal ni Kristo sa isang tapat na anak. Ito ngayon ang mensahe, mga kasangga. Ang pahayag, Kabanata 3, talatang 5, ay paanyaya at pangako. Paanyaya na magpatuloy, no? Magpatuloy, huwag sumuko, huwag bumitaw. Ito'y pangako ng kabanalan, katiyakan, at kaluwalhatian nagmumula kay Kristo Jesus mismo. Ang mundo ay pansamantala, mga kasangga. Ang mundong ito ay pansamantala lang. Ngunit ang puting damit, ang aklat ng buhay,
At ang pagkilalang mula sa Panginoon ay walang hanggan. Kaya mga kasangga, kung pagod ka, kung pakiramdam mo tila walang nangyayari, alalahanin mo mga kasangga, ang pangako ng Panginoong Hesukristo, ang magtagumpay, siya ay akin at hindi ko siya kailanman iiwan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat po sa panibagong araw na inyong ibinigay. Salamat sa buhay, sa lakas at sa pag-asa na muli ninyong pinaningning sa aking puso. Sa araw na ito, naway samahan ninyo ako sa bawat hakbang. Bigyan ninyo ako ng karunungan sa aking mga desisyon, katatagan sa gitna ng mga pagsubok, at pusong mapagpakumbaba sa lahat ng aking gagawin. Linisin ninyo ang aking isip at damdamin. Punuin ninyo ako ng kapayapaan, pag-ibig at kagalakan. Gamitin ninyo ako bilang daluyan ng kabutihan at biyaya sa ibang tao. Inihahabilin ko po sa inyo ang buong araw na ito, naway magawa ko ang lahat ayon sa inyong kalooban. Pagpalain mo po, O Diyos, ang aming mga kasangga na patuloy ng nakikinig sa iyong mga salita at isinasabuhay. Ingatan niyo po sila, Panginoon, anuman ang kanilang mga ginagawa. Ikaw, O Diyos, ang siyang maging sentro ng kanilang buhay upang magkaroon sila ng kapayapaan, proteksyon, Panginoon, sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa lahat ng mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.